Gulo sa mga nayon. Pagsasakripisyo ng mga buhay. Si Shaishan at ang kapatid na si Shayan ay ginawang handog. Para sa mapanlinlang na hari, nakalock sa hawla. Ipinapadala sa templo ng mga Diyos. Sa daan, nakatagpo sila ng grupo ni Ianje. Zhao na nagpapahinga. Sa gitna ng gabi, sumiklab ang panganib. Sunod-sunod na namatay ang mga gwardya. Sa kritikal na sandali, nagkunwaring gwardya ang mandirigmang si Zai. Bumuka at lumabas si Chensing mula sa tiyan ng halimaw. Sinunog niya ang halimaw gamit ang naglalagablab na apoy. Isang hampas, patay. Nailigtas ang magkapatid. Ngunit wala na silang tahanan. Nakita ni Chensing na sila'y may pambihirang kakayahan. At tinanggap silang mga disipulo. At dinala sa Liao Cheng upang magtatag ng sekta. Bago pumasok, ang misteryosong pulubi ay nag-iwan ng hula tungkol sa mga taong may masamang hangarin. Na magdudulot ng kapahamakan sa lahat ng malapit sa kanila. Mula noon, ang pamilya Zhao ay naharap sa mga suliranin mula sa espiritu ng dilaw na whistle. Gamit ni Shaishan ang likas na nagliliyab na mga mata at gintong paningin. Nakita ang tunay na anyo ng halimaw. Sumabog pa sa kanyang katawan ang nakakagulat na panloob na lakas. At nagbalik sa lakay siya laban sa halimaw. Upang tuparin ang atas ng korte. Si Chensing, kasama ang kanyang mga kapatid, patungo sa Dong-e. Dumaan sila sa isang kakaibang baryo sa bundok. Makapalang hamog, nakasara ang mga pinto at bintana. Si Chensing ay namamalagi sa templo ng lupa sa labas ng nayon. Habang si Shaishan ay lumabas upang kumuha ng mga bagay. Biglang nagpakita ang dugo sa kalangitan. Isang grupo ng mga bangkay ang umatake. Narinig ni Chensing ang ingay at naghanap. Bumalik siya sa templo. Ngunit natagpuan niyang parehong nawawala ang dalawang bata. Punong baryo. Batid ko sa galing niyo po. Tiyak na hindi po kayo karaniwang tao, Ginoo. Ako ay isang mandirigmang itinalaga ng korte. Kailangan ko ng pahintulot mula sa pamahalaan ng Liao Cheng upang pumunta sa Dong-e at magtatag ng bagong paaralan. Saan niyo dinala? Ang aking dalawang disipulo. Huwag magalit, Ginoo. Ang inyong disipulo ay talagang hindi namin nawala. Nagmamatigas pa. Gusto mo bang baliktarin ko ang buong nayon? Huwag kang mag-alala, Ginoo. Ngunit maaaring alam ko ang kanilang kinaroroonan. Guro. Ano ba talaga yon? Kuya. Xian. Bakit ikaw lang ang nandito? Nasaan ang guro? Nang umalis ka, matagal kaming naghintay. Pagkatapos ay umalis ang guro para hanapin ka. At hindi na siya bumalik. Hindi ako nangahas lumabas. Mananatili lang ako sa templo at hihintayin kayong bumalik. Ayos lang. Huwag matakot. Nandito ang kuya. Ano yon sa labas? Ito ang teritoryo ng Yushan. Malakas ang masamang enerhiya. Ligaw na mga kaluluwa at multo ang nasa paligid. Hindi namin ayaw na payagan kang magpalipas ng gabi sa nayon. Talagang natakot kami dahil ginugulo kami ng mga nilalang na ito. Ang dami ng ligaw na kaluluwa sa bundok na ito. Bakit hindi ito inaasikaso ng tanggapan ng Dong-e County? Gusto naman nilang asikasuhin ito. Ngunit sa Dong-e, wala silang masyadong kahit ano. Ang tanging bagay na marami roon ay mga bundok. Ang mga alagad ng batas ay nahihirapan na sa pagpapanatili ng kaayusan. Hindi na nila kayang gawin pa ito. Lalo na ang paglilinis ng mga kakaibang bagay. Ganun pala. Kaya pala ang King Loosi ay mabait na naglaan ng ganitong kalaking lugar. Para sa akin. Dumating na. Saan ito? Ito ay ang tahanan ng Diyos ng bundok ng isda. Panahon ng pagsamba. Hindi pa ba ito dumating? Luduan. Mahal na Diyos ng bundok. Kami ay narito upang humiling sa inyo. Tulungan mo akong maghanap ng tao. Maghanap ng tao. Maghanap ng dalawang bata. Mga bagong mukha. Hindi ka ba taga rito? Ako ay isang mandirigma na itinalaga ng imperyo. Pumunta ako sa Dong-e upang magtatag ng isang sekta. Dumaan dito. Nawala ang kasama mong disipulo. Dahil ito ay ipinadala ng korte upang protektahan ang Dong-a. Sige, tutulungan kita sa isang pagkakataon. Anong mga katangian ng disipulo mo? Saan siya nawala? Nawala ang lalaki at babae sa templo ng lupa. Templo ng lupa. Lumayo kayo dyan. Magsisimula na ako. Ito ay ganitong anyo ng Diyos ng bundok.
Hindi pa namin nakita. Gumising na ang puno ng Diyos. Delikado. Mabilis, umatras kayo. Kumusta? Nahanap mo na ba? Hindi nawawala ang anak mo. Pumunta na siya sa madilim na dako. Anak mo. Hindi nawawala. Ano? Huwag magpabaya. Sino yan? Yung mga taga-buhangin. Mabilis silang darating dito. Narinig mo bang may nagsasalita? Wala eh. Walang nagsasalita eh. Huwag ka nang tumawag. Yung batang babae ay hindi naririnig ang sinasabi ko. Ikaw lang ang makakarinig. Anong nangyari, kuya? Hindi mo ba nakita yung estatwa? Saan galing yung estatwa? Huwag nang magpakaabala. Hindi niya ako nakikita. Ikaw lang ang makakakita. Ang pangalan ko ay Fengdu. Ikaw. 10 kabutihan. Magandang pangalan. Pagkatapos ng kalahating insenso, yung mga angkan ng buhangin ay papasok na. Wala nang masyadong oras para sa'yo at sa kapatid mo. Gusto mo ba gumawa ng kasunduan? Mahirap ipaliwanag ang bagay na ito. Noong panahong iyon, may 2 kakaibang tao na dumating sa bundok ng isda. Upang gumawa ng mga kakaibang kayamanan, inalis nila ang dragon vein mula sa ilalim ng bundok ng isda. Mula noon, ang bundok ng isda ay hindi na muling nakabawi ng lakas. Ano ang kinalaman nito sa pagkawala ng aking disipulo? Dahil patay na ang mga daluyan ng lupa sa bundok Yushan. Tuwing Zongyuan, ang ugnayan ng bahaging ito sa madilim na mundo ay mas malubha kaysa sa ibang mga lalawigan. Kaya hindi nagkawala ang iyong disipulo. Baka napunta na siya sa kabilang buhay. Ano? Huwag magmadali. Mabuti na lang at ilang araw na lang. Bago ang Zongyuan Festival. Hindi pa ganoon kalakas. Ang koneksyon sa pagitan ng Yushan at Anji. Bumalik na tayo ng maaga. May pag-asa pang maligtas. Anong kasunduan? Malapit nang magwakas ang mundong ito. Dalhin mo ako sa iyong mundo. Paano kung hindi ako sumang-ayon? Wala nang oras. Kung hindi mo gagawin ito, ang iyong kapatid na babae ay mamamatay din. 10 kabutihan. Guro. Ayos lang ba kayo? Ayos lang kami. Mabuti kung ganon. Guro. Katatapos ko lang. Huwag kalimutan ang ating kasunduan. Anong nangyari? Walang anuman. Kanina, naglibot-libot. Nabahala ang guro. Dito ay isang lugar ng mga alingaungaw. Mula ngayon, tandaan mo. Huwag nang maglibot-libot. Naiintindihan ko. Guro, ang saya-saya dito. Siyempre naman, mula pa noon, ang Dong-a ay isang mahalagang daan sa paligid ng Central Plains. Lahat ng tao mula sa Central Plains ay dumadaan dito. Guro, ano bang binibenta ng taong iyon? Siguro ay mga magnanakaw ng libingan. Magnanakaw ng libingan. Ibig sabihin ay nagnanakaw ng mga libingan. Nagmimina ng mga bagay mula sa mga patay. Nakakasira ng kanilang mabuting reputasyon. Mga ganitong tao, dapat layuan sa hinaharap. Lanan. Kailangan mong sumama sa amin. Kayong lahat, pansamantala kayong manatili rito ngayong gabi. Bukas hahanap ako ng mapagkakatiwalaang ahente. Pipili ako ng bahay para sa inyo. Maraming salamat sa abala. Sige, sabihin nyo. Kung may kumatok sa pintuan mamaya, huwag na huwag buksan. Naiintindihan. Guro,
Bakit hindi pwedeng buksan ang pinto? Marahil, kamakailan lang ay may kaguluhan sa Dong-a. Panahon ng mga alalahanin. Guro, wala yan, matulog ka. Ang malas talaga. Hindi natuloy ang transaksyon. Sa halip, napunta kami sa kulungan. Hindi ba't nagbenta lang ng ilang sirang lumang barya? Ay. Sino yan? Kakatapos lang namatay ang ilang mga gahaman sa pera. May isa na namang pumasok na magnanakaw ng bangkay. Anong ginagawa ng mga patay na bagay na ito? Paano mangyayari iyon? May nangyaring masama. Kayo mga basura na hindi kailangan ng madilim na mundo. Bakit hindi kayo tahimik na nakahiga sa libingan sa gabi? Bakit kayo umakyat? Ikaw ang leader. Kakaibang panaginip. Ay, nasaan ang guro? Guro. Ito bang mga ginawa ng guro? Guro. Oh, gising ka na. Guro, nasugatan ka. Maliit lang ang sugat. Gagaling din ito pagkalipas ng ilang araw. Yung nasa pasilyo. Mga maliit na abala lang sila. Naayos ko na. Pero, wala akong maitutulong. Kung ganon, 10 kabutihan, tulungan mo ako. Bantayan mo ang simbolo sa harap ng inn. Simbolo. Nandyan ang simbolo. Ang mga tao sa labas ay hindi makikita ang nangyayari sa loob ng tavern. Hintayin mo yung anak ng opisyal na dumating para sa atin. Dalhin mo siya dito. CJ. Guro. Sige na. Ngayon, may magandang palabas na. Parang ayaw na ninyong mabuhay. Maging ang mga pangunahing panganib pinapahintulutan nyo. Ginoo, sadyang hindi totoo. Kamakailan lang nagkaroon ng mga panganib sa Dong-a. Ngunit tiyak na hindi ito kasing grabe ng pangunahing panganib. Bakit mo pa sinasabi na wala? Ginoo, kumusta ka? Sa liko ng hagdang bato sa ikatlong palapag, may isang bangkay na nagbago. Batay sa estilo ng armor. Dapat itong pinuno mula mahigit 100 taon na ang nakalipas. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi ka ba sigurado sa loob mo? Imposible naman yata. Boss, may masamang balita. Pitan, may nangyari sa selda. Ano? Nalaman na ba ang pagkakakilanlan ng mga taong ito? Yung mga patay na yon ay mga Muhin Jiaowei na kamakailan lang ay naglibot sa Dong-e. Sila ang nagdala ng mga suliranin dito sa lugar. Muhin Jiaowei. Hindi ba? Kailangan nating simulan ang kwentong ito mula sa 6 na buwan na ang nakalipas. Noong panahong iyon, may isang grupo ng mga antigong bagay na pumasok sa Dong-e. Ang mga bagay na ito ay may masamang pinagmulan. Ngunit dahil sobrang baba talaga ng presyo, bago pa namin ito maibenta, nauna nang kinuha ng ilang may kaya sa lugar.
Sa pagkakataong ito, talagang nakatuklas kami ng kayamanan. Talagang nakatuklas kami ng kayamanan. Nagbebenta ng ganito kababa ang taga-baryo. Sino yan? Gabi na. Hindi mo ba alam ang mga alituntunin? Pagkatapos, bawat mayamang tao na bumili ng mga antigong bagay na yon ay nakaranas ng iba't ibang mga kakaibang pangyayari sa kanilang tahanan. At pati na rin ang paraan ng pagkamatay ay pareho. Lahat ay nahanging sa kanilang sariling mga beam ng bahay na may nakakatakot na anyo. Lahat sila ay patay. Tanging si Qian, ang tagapangasiwa, ang nakaligtas. Nabalitaan niya ang nangyari. Noong gabi ay nakarinig siya ng pagkatok sa pinto. Natakot siya ng sobra at nawalan ng malay. Nakaligtas siya sa panganib. Marahil mga bangkay na tumatalon. Kapag nananahan, kailangan ng may-ari na buksan ang pinto para makapasok sa bahay. Ngayon, medyo interesante na. Pagkatapos, natakot si Ginoong Qian at noong sumunod na araw, ipinasa ang mga antigong bagay sa bahay sa mga otoridad. Makakatulog na siya ng mahimbing. Pero tayo, kawawa tayo. Buti na lang. Hanggang hindi natin siya binuksan ng pinto. Kaya na tayong mabuhay ng payapa. Pero may isang bagay na hindi ko maintindihan. Hindi ba naipasa na lahat ng antigong gamit? Bakit dumapo ang sumpang ito sa atin? Dahil ang sumpa, nagsimulang kumalat na. Ano nang sabi mo? Ano ang ibig sabihin nito? Hindi lang sa Dong-e, sa Liaocheng. Ang buong ugat ng Henan ay may problema. Ang karaniwang panganib ay narito sa atin. Kung hindi titigil sa loob ng ilang araw, lalawak ito. Mahihirapan tayong tapusin ito. Ganito ang panganib sa pagkakataong ito. Dahil ang pinagmulan ng mga antigong ito ay masyadong misteryoso. Alam lang namin na ito ay nahukay mula sa isang libingan sa malapit. Ngunit, hindi namin alam kung aling libingan ang tinutukoy. Hindi lang kayo, Ginoo. Maraming tao sa Dong-e ang nasangkot sa pangyayaring ito. Ang nakakapagtaka ay, hindi rin namin kailanman nakita ang ganitong kabilis ng pagkalat. Nahanap ba niyo ang libingang ninakawan? Nahanap naman namin. Ngunit sa totoo lang, mas gugustuhin kong hindi namin ito natagpuan. Sabihin niyo kaninong libingan ito talaga. Noong nakaraang taon, gulo. Upang makipaglaban para sa walang may-ari na dragon vein sa gitnang lupain. Iba't ibang mga pinuno ng hukbo ay naglalaban sa gitnang lupain. Sa Henan, may 4 na pinuno ng hukbo na nag-aaway at nagkakagulo. Alam ko na ito. At pagkatapos, kaya tiyak na alam mo rin. Ang Taizu ay nakipaglaban sa buong buhay niya. 2 beses lamang siya natalo. Isa sa mga pagkatalo na yon ay nangyari sa Henan. Sandali, yung sinasabi mong libingan. Hindi ba ito? Ng mga anak ni Xiang Zhen na natalo sa Liaocheng. At ang anak niyang si Xiang Biming ay inilibing sa Dong-e. Hindi ko na kayang isipin. Dalhin ang katawan ni Xiang Biming sa Zhong Wushuang. Sa teritoryo ng Henan daw kung saan hindi balanse ang yin at yang. Ano bang gulo ang maaaring idulot nito? Kaya ngayon nais naming hilingin sa inyo, Ginoo. Huwag ninyong isipin. Shisanshan, umalis na tayo. Ginoo, hahayaan niyo ba ang mga tao na malubog sa mga sakuna at kawalang katarungan? Hindi na ito nasasakupan ng kategoryang antas E ng mga sumpang panganib. Isang misyon na walang kabuluhan. Mas mabuti pang humanap kayo ng iba. Ang mga tagapagtanggol ay hindi maaaring umalis sa kanilang nasasakupan ng walang dahilan. Kapag siya ay nagising, hindi ka pa rin makakatakas. Pumunta ka at magpadala ng mensahe gamit ang agila. Laktawan ng Liaocheng, diretso sa Kesu Prefecture. Sinasabi na may mga kalamidad na naganap sa Dong-a. Na nagpilit sa gobyerno ng Dong-a na umakyat sa mas mataas na antas ng pag-ulat. Talagang kawili-wili ang kalagayang ito. Mukhang lampas na ito sa antas ng Yale. Bakit ikaw lang ang bumalik? Ipinapaabot ko po, Ginoo. Walang kakayahan ang inyong lingkod. Saan na ang mga general at ang kanilang mga tauhan na kasama mo? Nawala na. May isang mandirigma na dumating sa Dong-e. Kaya, hindi ito dapat ikabahala. Ayaw kong makialam sa iyong mga plano. Ngunit huwag kalimutan ang iyong utos sa militar. Hindi ko makakalimutan, Ginoo. Pagkatapos ng tagumpay, susundin natin ang kasunduan. Tutulungan kayong maubos ang lakas ng Dajin sa Shandong. Mabuti na lang.
Nasa pinakamahalagang hakbang tayo sa martial arts. Ano ang ki? Ang ki ay buhay. Lahat ng nabubuhay ay may ki. Ngunit ang karamihan sa mga tao sa mundong ito, hindi nila alam kung paano paunlarin at itago ang kanilang sariling buhay na lakas. Dahil dito, ang napakaraming ki ay nawawala habang sila ay walang malay, na lumalabas sa kanilang mga pores at nauubos. Kung hindi sana mawala ang ki, hindi ba't maaari silang mabuhay ng mas matagal? Sa teorya, maaari na. Ngunit kahit ang mga bihasang nasa antas ng relihiyon, mahirap ding ikandado ang ki ng katawan. Huwag nang pag-usapan ang mga ordinaryong tao kapag naglalakad, umiupo o humihiga. Nawawala rin ang kaunting ki. Ang kihay ay ang pinagmumulan ng buhay ng tao. Matatagpuan ito 1.5 kun o 1 pulgada at kalahati direkta sa ilalim ng pusod. Ngayon, ilubog ang isip at diwa sa kihay. Hayaan itong mangyari ng kusa. Hayaan ang ki na gumalaw sa mga meridian at mga acupoint. Tandaan ang pakiramdam na ito. Unang beses, nagawa ng kusa ang proseso ng pagbubukas at pagsasara. Nabarahan ang butas ng Tianfu. Ang batang ito. Hindi ba? Unang beses, nagawa ng kusa ang proseso ng pagbubukas at pagsasara. Yung nakaharang sa Tianfu na punto. Baka ang batang ito. Guro, bakit hindi ko maramdaman ang ki? Normal lang yan. Kahit ako bilang guro. Noon inabot ako ng 3 araw bago ko naramdaman ang ki. Susubukan ko ulit. Ano ba talaga ang talento ng dalawang batang ito? Mayroong mahigit 700 mga butas na natagpuan na. Ang ating enerhiya sa buhay ay dumadaloy palabas ng katawan sa pamamagitan ng mga butas na ito. Buksan at isara ang mga butas. Sa simpleng salita, ito ay sa pamamagitan ng pagninilay-nilay. Hanapin ang mga tiyak na butas sa iyong katawan. At pagkatapos ay kontrolin ito ng subjektibo, dumagdag, o isara ang daloy ng enerhiya ng buhay sa isang bahagi. Hindi mo naintindihan, di ba? Magpapakita ako. Ngunit kung gagamitin ang enerhiya ng buhay sa pakikipaglaban, hindi ba't mauubos nito ang maraming buhay? Para sa mga ordinaryong tao, maliit lamang ang pang-araw-araw na pagkonsumo. Ang mga mandirigma na nag-aaral ay maaaring unlock ang kanilang enerhiya araw-araw at itago ito sa kanilang katawan. Ang mga enerhiyang ito na naimba ay sumasabog lamang kapag kinakailangan. Ang mga bihasang dalubhasa ay nagkokontrol din ng pagkonsumo ng ki sa laban. Ganoon ba? Ngunit kung makatagpo ng panganib sa buhay, iba na ang usaping iyon. Bakit ka nandito? May utos mula sa mansyon ng prinsipe ng Jiaizhou. Mga tradisyonal na mandirigma sa Shandong. Bago ang Zongyuan Festival. Alisin ang mga multo sa Dong-e. Sino ang mananagot sa pangkalahatang opensiba na ito? Kung walang hindi inaasahang mangyari. Ang pinuno ng pangkat na ito, dapat ay ang bise-pinuno ng sekta ng Nanshan. Guro. Hindi ba pwede huwag pumunta? Hindi pwede yon. Utos mula sa mansyon ng prinsipe ng Keizhou. Hindi maaaring tumanggi ang lahat ng mga tradisyonal na mandirigma sa Shandong. Kailangan mo ba ng tulong? Maaari kong tulungan ang iyong guro. Hindi kita pinaniniwalaan. Pero kung ganito magpapatuloy, tiyak na mamamatay ang iyong guro. Noong nakaraan, nagawa ng mga Gizu at ng General Pian na masaktan ang iyong guro. Kung isang general na mas mataas ang antas. Kaya pa ba yun ang iyong guro? Guro, kung sasabihin kong may paraan ako para sa'yo, narito na ang pangalawang pinuno ng Nanshan. Sino pa ang nandito bukod sa atin? Narito na si Feng Biao ng Zhenlu. Darating ang mga tao mula sa Wuxing Men bukas ng umaga. Tungkol sa ibang mga sekta. Nagmamasid lang sila, di ba? Gusto nilang subukan kung gaano kalalim ang tubig para sa mga nagmamadali. Kung ang lakas ng panganib ay lampas sa inaasahan, mas mabuting magalit sa Qi Prefecture. Huwag lang magpadala ng tao dito. Shan Yin. Bundok. Anong nangyari? May daga na sumusunod sa atin. Matagal ko nang napansin na may mali sa inyo. Tama nga. Hindi kayo tao, di ba? Tao ba kayo? Subukan natin gamit ang buhay mo. Mukhang nalantad na ang kanyang sitwasyon. Nais ng gobyerno na alamin kung gaano pa katagal siya magigising. Ngunit hindi nila ito kayang pigilan.
Ang mga martial artist ng Dajin sa Shandong ay nakatakdang maubos ng tuluyan. Dagdag pa ang aming mga plano. Sa susunod na 10 taon, ang Shandong para sa akin ay magiging isang bakuran sa likod na walang depensa. Kahit si kapatid Feng, isang dalubhasa, ay napahamak dito. Kailangan nating bumalik agad at iulat ito kay Shishu. Babalik ako kasama mo. Munisipyo. Ano, aalis na sila? Ano ang sinabi sa iyo ni Feng Biao? Oh, hindi ko nakita si Feng Biao. Isa pang disipulo ang humiling sa akin na umalis. Ayos lang, mga duwag. Kung aalis, umalis na. Kasama ang mga gwardiya ng Jinan. Ang lakas ng laban dito. Ayusin ang mga dating tauhan ni Li Kunxiao. Sobra-sobra na ito. Kailangan mong mabilis na hanapin si Son Buer. Papasukin mo siya para tingnan ang sitwasyon sa libingan. Ay naku, Ginoo. Anong hangin ang nagdala sa inyo dito ngayon? Hinahanap ko si Son Buer. Ginoong Son, tingnan nyo, may dumating na tao. Son Buer, inutusan ka ng pinuno na bumaba sa libingan para alamin ang tunay na kalagayan ng mga tauhan ni Xiang Biming. Sino naman ito ngayon? Ito ba talaga ang libingan ni Xiang Biming? Kung sobrang liit lang ang pangunahing silid ng libingan, ayos sana. At ganito kasimple ang mga alay sa libingan. O baka, nailipat na si Xiang Biming at ang kanyang mga plano. Patay na si Son Buer. Patay, paano maaaring mangyari yon? Hindi inaasahan na sa ilalim ng libingan ni Xiang Biming ay konektado sa isang likas na lungga sa ilalim ng lupa. Ang mga paghahanda ni Xiang Biming bago siya mamatay ay talagang napakalaking plano. Tingnan mo. Ito. Nakatayo ang buwan. Nakatagpo ng kapayapaan sa loob ng 100 taon. Napakalaking hakbang nito. Ay, hindi pwede. Kailangan kong iulat ito ngayon. Sa ating kasalukuyang kalagayan, kailangan na lang nating lumaban ng todo. Kung swertehin tayo, maaaring mapigilan ang paggising ni Xiang Biming bago ang Zongyuan Festival. Kung hindi swertehin, ay dapat mong ayusin ang paglikas ng mga tao sa lokalidad. Speaking of which, dapat dumating na ang mga gwardiya mula sa Jeju Wangfu. Anong nangyari? Ipinapaabot ko po sa inyo. Ang mga personal na gwardiya ng palasyo ng Jeju ay namatay ng malagim habang nasa daan. Anong nangyari? Pero malaking problema ang pansyon. Malaki ang problema ng pansyon na ito. Pagpasok niyo, malalaman niyo. Sino po kayo, kayong dalawa? May masamang espiritu. Amituofo. Ginoo. Kami ay mga mandirigma mula sa Binsaw. Sa kahilingan ng Wangfu ng Yijingzao, dumating kami sa Dong upang tumulong sa lokal na pamahalaan sa pag-aalis ng sakuna. Kung hindi ka abala, maari mo bang sabihin ang tungkol sa sitwasyon dito? Anong sitwasyon? Hindi ba't malalaman natin sa laban? Heto na. Mag-ingat, gagamit na siya ng totoong galing. Alam ko. Dapat malinaw na ito, di ba? Okay na. Umupo ka at magsalita. Naglaho ang kaluluwa. Patay yata ito ng 2 araw na. Bumaba tayo sa libingan ngayong gabi. May mali dito. Kung ang mga sakuna sa Dong-a ay talagang gawa ni Xiang Biming at ng kanyang mga tauhan, napakakaiba ng pangyayaring ito. Ano ang kakaiba? Baka hindi mo alam. Ang antas ni Xiang Biming bilang isang mandirigma, karaniwan, ang mga bangkay ay kinokolekta at pinangangasiwaan ng sentral ng hukuman. Sa kanilang mga libingan sa bayan, karaniwan lamang ay mga libing na nilalagyan lamang ng kasuotan, walang bangkay. Ang mga bangkay ay inilipat at inilagay ng mga tauhan ng Qingluo sa ibang lugar. Kung ang sakuna sa Dong ay isang maling alarma lamang, syempre, lahat ay lubos na magagala. Ngunit kung tunay ngang may kinalaman ito kay Xiang Biming, ibig sabihin, 100 taon na ang nakalipas. Ang bangkay ni Xiang Biming hindi tinanggap ng korte. Sa halip ay nagtakip ng katotohanan.
Inilibing sa Dong-e. Noong panahong iyon ang King Luosi, hindi maaaring magkamali ng ganito. Kaya't isa na lamang ang paliwanag. May sakuna sa lugar na ito. Tiyak na may nag-udyok sa likod nito. Gaano pa katagal? Mga 4 o 5 araw siguro. Pero hindi maaalis ang posibilidad na magising ito ng mas maaga. Paano naman ang iba pang mga paghahanda? Medyo maayos naman. Ang pagbabagong anyo ng ilang ulo ay nasa pangwakas na yugto na. Maaari nang ay aktibo anumang oras. Yung mga mandirigma, tiyak na hindi nila inaasahan na ang ating ginamit na paraan para ilantad si Xiang Biming ay isang bagay na ginamit para makuha ang atensyon ng korte. Dahil sa kagipitan, mangyaring lumipat sa opisina ng bayan. Mukhang magiging masaya ang palabas na ito. Ilan lang ang dumating. Kahit na iba, ayos lang iyon. Ang nasasakupan ng Zhenlo at ng Woxingmen. Hindi ba sakto silang katabi ng Liao Cheng? Bakit hindi sila dumating? Ang mga tao ng Zhenlo ang unang dumating. Ngunit may nangyari sa daan kaya umuwi sila sa bundok upang humingi ng kapatawaran. Tungkol naman sa Woxingmen, dumating na sila. Ngunit patay na sila. Patay na. Yung mga pandak sa 5 elemento na pagsasanay kahit hindi marunong makipaglaban. Pero sa kanilang mga kakayahang makaiwas. Walang makakapigil sa kanila kung gusto nilang tumakas. Tama ang sinasabi mo. Ngunit patay pa rin siya. Ito ang impormasyon na dinala niya bago siya namatay. May gusto bang tumingin? Ano ang natagpuan mo? Bakit ang pangit ng mukha mo? Ito ba ang sining ng paglikha ng kagamitan mula sa Xiangxi? Matagal na panahon na ang nakalipas. Ngunit muling nagkita tayo dito. Alam mo rin ito. 60 taon na ang nakalipas, nakasagupa ko ang isang mataas na tao. Halos namatay ako sa Xiangxi. Naranasan mo ang ganitong malaking pinsala. Paano mo di maalala? Ilang taon siya? 60 taon na ang nakalipas. Ang taong iyon ay si Huang Qiushui. Hindi alam ang tunay niyang pangalan. Sinasabing noon pa, noong buhay pa si Tai Zhu Gaosheng. Kilalang kilala na siya noon. Anong klaseng pagsasanay ang ginawa niya? Paano siya nabuhay ng ganito katagal? Hindi ko alam. Ngunit sinasabi na ang taong ito ay nagpapalit ng mukha tuwing 20 taon. Kapag malaki ang pagbabago, maging ang taas at kasarian ay nagbabago. Tungkol sa bagay na ito, ano ang opinyon ninyo? Ito ay isang nawawalang sinaunang sining ng paglikha ng mga kagamitan. Dahil napakahigpit ng mga kondisyon ng pagsasanay. Kaya halos hindi nalalaman ng mga susunod na henerasyon ang mga kailangang magsanay ng paraang ito. Sa itinakdang oras ay dapat tipunin ang 6 na tinukoy na materyales. Sa pamamagitan ng itinakdang proseso, iselyo ang espiritu ng kasangkapan. Pagkatapos, ilagay ang espiritu ng kasangkapan sa itinakdang lugar. Tahimik na hintayin ang paglipas ng panahon. Sa wakas, mabubuo ang ganap na tapos na mahiwagang kasangkapan. Ayon sa kalidad ng kagamitan, pamamaraan ng pagsil ng kagamitan, paraan ng pag-imbak ng kagamitan, at ang tagal ng pag-imbak. Ang mga kagamitan na nilikha ay magkakaroon ng napakalaking pagkakaiba sa lakas. Halimbawa, sa panahon ng kaguluhan sa mga bundok at ilog, ang mga espiritu ng kagamitan na nasira sa digmaan ay itataas sa isang nakasabit na kabaong. Itinatago sa isang yungib sa ilalim ng lupa. Sa kondisyong ito, naginising. Napakalakas ang kapangyarihan ng mga mahiwagang kasangkapan. Hindi talaga natin kayang labanan ito. Lalo na ang ganitong sining ng paggawa ng mga mahiwagang kasangkapan. Mayroon pang isa pang mas mapanganib na pamamaraan ng pagpanday. Karaniwan, ang mga nag-aaral ay sinisiguro na ang mga kagamitan nilang nilikha ay hindi magiging panganib sa kanila. Sinasadya nilang pinipigilan ang kasamaan ng kagamitan. Ang mga kagamitan na nilikha sa ganitong paraan ay talagang hindi makakapagbigay ng buong lakas nito. Ngunit kung hindi nila sinasadya na pigilin ang kasamaan ng kagamitan, sa halip ay sa proseso ng paglikha, pagsikaping ilabas ang galit ng kagamitan sa pinakamataas na antas, ang mga kagamitan na naitanim ay aabot sa isang sukdulan ng kapangyarihan. Kung ganito ang titingnan, ang 6 na kabaong sa ilalim ng Dong-e ay malinaw na mas malaki ang posibilidad na kabilang ito sa huli. Kung ang hinala ni Ginoong Go ay totoo, kung gayon ang aksyon na ito, lampas na ito sa ating kapasidad. Sa ngayon, hindi pa ganap na nagigising si Xiang Biming. May pagkakataon pa tayo. Paano kung nagising na siya? Napakalaking bagay nito. Dapat itong airport sa King Luo Division. Mangyaring ipa siya ng sentro. Wala ng oras. Ano ang gagawin natin? Ano ang dapat gawin? Hintayin ang mga eksperto mula sa sentro na dumating. Kahit pinakamabilis, 1 buwan pa. Sa oras na yon, maaaring ang lugar na ito ay naging disyerto na. Kung malaman ng pamahalaan na hindi man lang tayo sumubok, ibibigay na lang natin ito ng walang laban. Sa tingin nyo, kahit gaano kalaki ang mundo. Ngunit mayroon pa bang lugar para sa atin?
Sa kasalukuyang sitwasyon, ang biglaang pagpasok sa libingan ay katumbas ng paghahanap ng sariling kamatayan. Ngunit kung mananatili sa dong-e, na walang ginagawa, habang hinihintay si Xiang Biming na magising, iyon ay isa ring tiyak na daan patungo sa kamatayan. Ang mga gwardiya ay umalis sa kanilang posisyon ng walang pahintulot. Mas mabigat na parusa. Wala akong ibang pagpipilian. Pero kung mamatay ako, ano ang mangyayari sa Shishan at Xian? Mabilis ang takbo ng sitwasyon. Sa bawat araw na lumilipas, mas tumataas ang posibilidad na magising si Xiang Biming. Huwag nang mag-atubili. Bumaba tayo sa libingan ngayong gabi. Inutusan tayo ng Jeju upang alisin ang sakuna. CJ, ngunit sa ganitong bagay, hindi ako makikisali. Tama ba na labanan ang utos? Magpakaseryoso kayo. Ang iyong guro ay mukhang malapit ng mamatay. Takot kong hindi niya malalampasan ang gabing ito. Pero kaya mo siyang iligtas. Hindi ba? Kakatapos lang naming pinag-usapan ito, ako at ang hukom ng lalawigan. Sa tulong ng inyong lahat, kung hindi ninyo mapipigilan ang lokal na sakuna. Kung gayon, halos tiyak na ang pagkawasak ng dong-e. Kaya ano? Kaya napagpasyahan namin. Mangyaring sumama kayo sa Chenghuang ng lugar papunta sa libingan. Ang Chenghuang ng lugar. Kung mawawala ang proteksyon ng Chenghuang, anong gagawin nyo? Isang gabi lang. Dapat wala namang malaking problema. Pero kung may proteksyon mula sa Diyos na tagapangalaga ng lungsod, tayo ay bababa sa libingan para supilin si Xiang Biming. Dapat mas malaki ang tsansa natin. Kung makukuha natin ang suporta ng lokal na Diyos ng lungsod, ay mababawasan ng humigit kumulang na 70% ang panganib ng paglalakbay na ito. Sige, ayon ang napagpasyahan. Ipapakiusap ko na ngayon sa mga lokal na nakatatanda na ipatawag ang Diyos ng lungsod. Guro. CJ. Kayo dalawa, maghintay ng mabuti hanggang bumalik ako. Tara na. Handa na ba kayo? Handa na kami. Gusto kong tuparin mo ang pangako mo. Sabihin mo. Dumating na sila. Sino ang mauunang bumaba para mag-imbestiga? Ako na lang. Ito ay ang espiritual na kasanayan ng 5 organ. Ang mga nag-aaral ng kasanayang ito, kailangan makipagkontrata sa espiritu ng 5 organ, at ibigay ang kanilang mga organo para tirahan ng espiritu. Kabaligtaran nito, kapag nahaharap sa mga paghihirap ang mga nag-aaral ng teknik na ito, kailangan lumabas ng espiritu upang ipagtanggol ang tao mula sa kapahamakan. Ang espiritu na inaalagaan ko ay natagpuan sa kabaong sa pangunahing silid ng libingan. Ang daan patungo sa mas malalim na bahagi ng lupa. Talagang mayroong mundo sa ilalim nito. Ngayon, nagkaproblema tayo. Dalhin ang Diyos ng lungsod. Lumabas ka na. O Diyos ng lungsod, mangyaring magpakita. Pwede nang bumaba. Maghanda sa labanan. Wala na ang pagpigil ng Diyos ng lungsod. Talagang mas maginhawa na. Gustong-gusto kong sumabak mismo.
Huwag nating kalimutan ang ating misyon. Gaano katagal? 10. 2 oras. Hindi na ito pwede. Buksan ang kahon at ilabas ang Diyos ng lungsod. Humiling sa Diyos ng lungsod na magpakita. Baka ito ay dahil nandyan ang Diyos ng lungsod. Mukhang hindi naman kasing seryoso nang inaasahan natin ang sakunang ito. Na, puro mga pangit na prutas. Walang kwenta. Silang. Ha, nakatagpo na naman ng hadlang. Huwag nang magsalita, tulungan mo na. Iwanan mo ito sa akin at kay Wuling Daoist. Huwag mo akong isama, okay? Bitawan mo ako. Mag-ingat ka. Itong taong ito ay hindi katulad ng mga kanina. Malinaw na hindi sila sa parehong antas. Alam ko. Kami na ang bahala dito. Pumunta ka at tulungan ang leader. CJ. Hindi mo akalain na itong malaking balbas mo ay may mabuting puso. Alam niyang hindi niya kaya. Lene. Kailangan mo bang magsalita pa? Kumusta? Ito ay first class. Mukhang hindi pa naman ito ang pinakamasama. May problema ba sa isip mo? Ano ang dapat ituring na ganun? Ang pangalawang general ay antas eh. Ang pangunahing general ay dapat ituring na kalahating kalamidad. Hindi pa natin nakikita ang pangunahing general. Ibig sabihin, maaaring hindi pa ito nagising. Hindi ito magandang balita. Ngunit nais kong ipaalam. Ang aking kontratang espiritu ay pangsuporta. Hindi ko kayang harapin ang masyadong malakas. Sige, ako na. Mamaya, magpadala ka ng ilang espiritu para tulungan ako. Mag-ingat ka, huwag kang mapatay. Sobrang maingay. Pumunta ka at tulungan siya. Kailangan pa rin gamitin yon. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng daan, pumasok ka, mga espiritu, makinig kayo sa utos. Pumasok na. Magandang pagkakataon. Bagaman hindi ko alam ang pangalan nyo.
Ngunit ang inyong katapangan na tumagal ng higit sa 100 taon, ay naiparating sa akin. Ako, ang Wuling Daoren, ay tunay na nakaramdam nito. Kaya, magpahinga na kayo rito. Kumusta ang sitwasyon? Ang general na ito ay may malaking lakas ngunit walang espesyal na paraan ng pagpatay. Mas madali siyang harapin kaysa sa inaasahan. Paano namatay si Huang Qiushui? Ito. Hindi ko rin alam. Sa katunayan, ang aking 3 apoy ng katotohanan ay para lamang sa mga masamang espiritu. Si Huang Qiushui, sa katunayan, dapat hindi ito maapektuhan. Talagang kakaiba. Bakit? Talagang malakas ang sakunang ito. Ngunit masyadong mababa ang resistensya. Ang mga teknik na ito na karaniwang may dagdag na epekto sa mga espiritu. Dapat hindi ganito kalakas ang epekto. Marahil dahil sa ang mga kakaibang sundalo at general na ito ay hindi pa ganap na nahubog. Siguro ay nagising sila sa takot. Bilang mga kalahating tapos, may mga kakulangan sila sa ilang larangan na talagang makatwiran. Marahil. Talagang nakakakilabot. Sang-ayon ako. Sobrang gutom. Maraming tao sa paligid. Nakaluhod sa harap ng altar, ang mga simbolo ay nagliliwanag at lumalabas mula sa panganib patungo sa ibang buhay. Pagkatapos ng gabing ito, ang Donghe ay magiging isang patay na lugar. Nakakatawa na ang mga mandirigma ay hindi man lang makapaniwala. Dahil sila ang nag-alis sa lokal na Diyos ng lungsod. Ito ang nagdulot ng trahedya ngayong gabi. Kayo ay malayang kumilos, manghuli ng masaya. Paano natin haharapin ang mga kabaong? Ipagpapatuloy ba ang selyo o sirain na lang? Ang nasa kabaong ay isang hakbang na lang mula sa pagkumpleto ng paglinang. Si Rain. Hindi ka ba natatakot na baka magkamali at maagang gisingin ang nasa loob? Kung ganyan, maglabas ka ng panuntunan sinong hindi marunong mang-asa. Tama na, huwag na kayong mag-away. Anong nangyari? Narinig mo ba? Anong narinig? Naku, ito ay isang problema. Walang lokal na Diyos ng lungsod at hindi rin natagpuan ang apoy ng mga mandirigma. Sa ngayon, wala nang makakapigil sa atin. Sabi mo, yung mga mandirigma. Nagsimula na. Bakit ang bilis ng pagbuo ng kamatayan ay tumaas ng ganito? Hindi dapat ganito. Kahit na ang tamang enerhiya ng Diyos ng lungsod, hindi dapat ito maging ganito kalakas. Kailangan itong pigilan, kung hindi, lahat tayo ay mapapahamak dito ngayon. Nagbago na naman ang tibok ng puso. Hindi tama. Bilisan mong pigilan ito, gising na siya. Ang tunay na tao ay nagising ng maaga. Kapag nag-away tayo, mayroon ba tayong talagang pagkakataon na manalo? Nawala. Imposible, kanina lang nandito siya. Ang bilis. Isang tanong.
Kailan nangyari ang pagsunog ng lungsod? 300 taon na ang nakalipas. Matagal na palang panahon na yon. Ikalawang tanong. Matapos mamatay si Enshui, sino ang kumuha ng kaharian? Kaharian. Ayaw bang magsalita? Naiintindihan ko na. Ito ay tungkol sa usurper, tama. Maghanda sa labanan. Ang inyong lingkod ay mahina. Hindi ko kayo natulungan na makamit ang dakilang tagumpay. Huwag magpigil. Chen Zhong, nakatayo sa harapan natin ang tinaguriang nag-iisang hukbo, na nakapatay ng mahigit 10,000 kaaway. Walang kapantay sa mga General Xiang Bimen. Ako, ang inyong lingkod, ay napakapalad, na makabalik muli sa mundong ito. Kung hindi tayo lalaban ng buong lakas, mamamatay tayong lahat dito ngayon. Gamitin ang selyo. Hayaan niyo ang inyong lingkod na gumamit ng pinakamalupit at pinakadirektang paraan sa mga inapo ng tagapag-agaw ng trono. At sa mundong ito ipahayag ang kaharian at ang estado, na hindi dapat basta-bastang mapasa sa ibang lahi. Huling tanong. Tinrato ba ng mabuti ng tagapag-agaw ng trono ang mga kamag-anak ng aking Enshui? Nagising si Xiang Biming. Ay, tapos na ba? Maaari nang magpatuloy sa susunod na bahagi. Kasama ang aray ng Tai'an County. Meron tayong 3 ganap na arrays. Saan ba galing ang mga halimaw na ito? Ay naku, akala ko'y mga yan-miyan. Alam mo ba ang mga yon? Siyempre. Madalas silang nagtitipon-tipon. At umaatake sa mga liblib na nayon na walang proteksyon ng Diyos ng bundok, na kumakain ng mga buhay na nilalang. Sabi ko, bakit parang may kakaibang enerhiya na lumalabas kamakailan? Nalaman ko na ang 2 taong iyon ay nag-aalaga ng ganitong bagay. Sandali. Sinasabi mong gawa ng tao ang bagay na ito. Siyempre. Matagal na ito, ilang araw na. May mga tao sa likod ng mga eksena na gumagawa ng masama. Bakit hindi mo ako pinaalalahanan? Bakit ko naman kailangang ipaalam sa'yo? Ang ating kasunduan ay walang kasamang kondisyon na tulungan kita ng walang kapalit. Kaysa dito makipagtalo ka sa akin. Mas mabuting mag-alala ka para sa'yo at sa kapatid mong babae. Kung paano kayo makakatakas mula sa mga kamay ng mga nilalang ng bangungot. Ikaw. Sabi na pala, nakagawa ka na ng isang hiling. Kaya ngayon, umaasa ka na lang sa sarili mo. Ikaw. Gising, huwag nang matulog, bumangon ka na. Anong nangyari? Kuya, sasabihin ko sa'yo mamaya. Umalis muna tayo dito. Kuya. Ano yon? Hele. Sa lungsod, ang mga ganitong bagay ay nasa lahat ng dako. Magsalita tayo ng dahan-dahan. Huwag tayong mahuli nito. Magpakita ka sa akin. Protektahan mo ako sa lahat ng dako. Walang masamang makakalapit. Dumadagundong ang kulog sa kalangitan. Mukhang hindi naman masyadong masama ang sitwasyon. Ang taong ito ay may mga kakulangan dahil sa maagang paggising. May mga depekto ang katawan. Malaki ang mga kahinaan sa parehong atake at depensa. Huwag maging kampante. Ang isang hindi kumpletong kalamidad ay kalamidad pa rin. Ayos lang ba? Lene. Sapat na. Nabagsakan ng kidlat. Naghahanap ng paraan pero huli na. 5 kidlat. Bumagsak sa itaas. Ang masamang hangin sa hukay ay unti-unting nawawala. Mukhang na ipinatigil na ang problemang ito. Nakakagulat, si Xiang Biming ay patay na. Bakit nanginginig pa rin ang kanang talukap ng mata ko? Huwag magpapauto. Mag-ingat kay Xiang Biming. Hindi pa siya patay. Sinasabi ko na ang pinagmula ng sakuna ngayon. Bakit mas mahina kaysa sa inaasahan?
Nalaman kong palagi siyang nag-aantay. Naghihintay na makumpleto ang huling pagbabago ng kanang braso. Maghanda sa labanan. Ngayon, seryoso na talaga. Huli na. Juro. Nakakainis. Ulan ng tagsibol, maging mga nilalang. Muling nabubuhay ang lahat. Pagsamahin. Bilisan, dalhin mo siya. Hindi ko na siya mapipigil. Sayang Biming. May kaunting kakayahan pa kayo. Gusto ninyong maging mga tauhan ko. Kalokohan. Sayang naman. Hindi ako magtatagal sa ganitong estado. May tinatago pa ba kayo? Sige, gamitin na ng lahat. Walang kailangan sa mga sinasabi mo. Walang hanggan. Walang kamatayan. Narito ako para tumulong sa iyo. Salamat. Itong halimaw. Iwanan na lang ang pagpapatahimik sa leader na si Wuling Daoist. Kailangan lang nating pigilan siya. Wala nang ibang paraan. Umalis na siya. Tingnan mo kung ano ang natagpuan ko. Ikaw ang gumawa nito. Tama. Ngunit kailangan ng kabayaran para humingi ng tulong. Sa pagkakataong ito, okay na ito. Sa susunod, kailangan mong magbayad ng katumbas na halaga. Saka lang kita matutulungan. Kung hindi ka magsasalita, akuin kung sumasang-ayon ka. May 1 minuto ka pang maghanda. Huwag mong sisihin ako kung hindi ka na alerto. Ano na ang nangyari sa 2 bata? Wala ang guro. Sa ngayon, ako na lang ang makakapagprotekta sa Tenyan. Hindi ko talaga kaya. Ay naku. Mukhang hindi maganda ang swerte mo ngayon. Kumagat ka sa aking kamay. Dumating ka sa tamang oras. Iyan lang ba ang kaya mo? Hindi pa ba? Ayos na. Epektibo ba ito? May ilang mga kagamitan na tumama sa kanya. Ngunit nakakabahala. Hindi humina ang kanyang lakas. Sa halip, lalo pa itong lumalakas. Ayos lang, ayos lang. Lagi na akong humahanga sa inyo. Itong halimaw. Talaga bang hindi mo iniisip maging sakop ko? Limang elemento, baliktarin lupa maging puti. Hugis, lupa, tubig, tubig, lupa. Bumangon. Dali, idiin siya sa lupa. Hindi na kailangan mong sabihin. Palad ng loohan tatak ng gintong liwanag. Dapat ay maayos na ito ngayon, di ba? Hindi tumanggap ng inumin. Kaya huwag mo akong sisihin kung wala ng daan palabas. Kahit ang tubig at lupa ay hindi siya mapipigilan. Boyan, pakawalan mo na ang lokal na Diyos ng lungsod. Walang pag-asa sa mahabang laban. Kaya't makipaglaban tayo hanggang sa huli.
Kuya, huwag kang matakot. Aalagaan ka ng kuya mo. Fengju. Gaano kalaki ang kailangan kong bayaran para mailigtas ang kapatid kong babae? Pasensya na, hindi ko kayang tuparin ang kahilingang yon. Bakit? Dahil sa pagbuo ng mga bihasang ito sa mga bangungot. Hindi umalis sa dong eh. Kung kikilos ako ngayon, mapapansin nila ako. Ano ang magagawa mo? Maaari kong itanim ang buto ng Xuanming sa'yo. Maaari itong magpabilis ng iyong potensyal. At bigyan ka ng sapat na lakas para sa sariling depensa. Ano ang kapalit? 10 taon ng buhay. At ang kapangyarihan ng iyong kanang mata. Gagawin ko. Lunukin mo ito, tanggapin mo ito. At gamitin ang iyong lakas upang gisingin ito. Ang buto ng Xuanming ay tutubo at lalago sa iyong katawan. Sa huli, magbubunga ito ng bulaklak ng kasalanan. Walang dapat alalahanin. Gamitin mo ito ng buong puso. Bago kitilin ng kamatayan ang ugnayan mo dito. Hindi ka matatalo. Ikaw ang nakaraan. Hindi ko maintindihan. Umabot na tayo sa ganitong punto. Bakit kayo? Patuloy na ipinagsasapalaran ang buhay para sa mga inapo ng umaagaw sa trono. Kung hindi, magiging mga sunod-sunuran ba kayo? Makitid na pagkamaka ako. Mag-ingat, bumilis na naman siya. Silang. Una. Walang katapusang buhay. Ilog ng panahon. Napakalaking pagkakaiba. Siyempre, hindi ito mura. Kapag ginamit ang teknik na ito, malamang hindi ka na makakabalik bilang tao. Basta maipipigil kita rito. Sulit ang kapalit na ito. Niloloko mo lang ang sarili mo at ang iba. Ang agwat sa pagitan ko at ninyo. Dapat ay bahagya mo na itong napapansin ngayon. Napakaliit ng pag-asa. Ngunit kailangan subukan. Himala. Lagi namang nakangarap ng himala ang mga walang kwenta. Mula noon hanggang ngayon, ang mga mortal na umiinom ng binhi ng Xuanming. Ang pinakamababa nilang nakamit ay ang pagiging isang lokal na Panginoon. Ngunit paglapit ng kanilang kamatayan, walang sinuman ang nagwakas ng mapayapa. Ito ay akin na. Kuya, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Isara mo ang mga mata mo. Sasabihin ko sa iyo kung kailan ka pwedeng bumuka. CJ, isang mandirigma ba? At kontrolado pa ang bilis namin. Masyadong mataas ang panganib kong diretsyo. Mas mabuting maghanap ng pagkakataon mula sa malayo. Tanggapin mo to. Magandang pagkakataon. Fengju. Ang halaga ng pagkakataong ito ay ang kontrol sa iyong kaliwang maliit na daliri. Huwag nang mag-aksaya ng salita. Gaano katagal ito tatagal ngayon? 10 hininga. Ilan pang hininga ang naimbak mo? Wala na. Pero pwede pang magpauna ng 20 taong buhay. Dapat halos sapat na. Mamaya ako ang magsaselyo kay Xiang Biming. Isa lang ang pagkakataon. Kailangan hawakan ng mahigpit. Maganda lang sa tingin, walang silbi. Pailing Shen Jin Lingting. Li Pailing Shen Tong Lingting Ling. Ito lang ang paraan. Akala mo kaya mong supilin ako. Tingnan mo. Diyos ng lungsod. Kansyang 20. Dahil sa kidlat at apoy, walang makakaligtas. Bodong.
Mga mata ng tatay. Anong kalokohan ito? Ano bang nangyari kanina? Nakatanggal na ako ng isa. Susunod. Ikaw nga. Halimaw ka, talagang halimaw ka. Walang ordinaryong mandirigma na ganito kalakas. Kahit ang dalawang ginoong iyon ay hindi nagbigay sa akin ng ganitong pakiramdam. Akala mo makakatakas ka? Di ko inakalaing may iniwang hakbang ang mga mandirigma bago umalis. May naiwan pang isang mandirigma sa Dong-a. Kailangan ba akong pumunta roon? Walang dapat ipag-alala. Ang apoy ng buhay na iyon ay puro determinasyon lang ngunit walang sapat na reserba. Kakayanin nating pahinain ito kung ubusin lang namin ang mga maskara ng digmaan. Kahit makalusot ito sa gitna ng labanan. Wala namang iba, madadagdagan lang ang ilang mga maskara ng bangungot na isasama sa libing nito. Kian 20. Dalawahang kasakdalan ng kulog at apoy. Eternal Town. Bobo. Ayaw mo pa ring sumuko. Talagang gusto ko kayo. Namatay na lahat ng mga tauhan. Yung batang gusto ko, ayaw namang sumama. Hay, hindi naman ako pwedeng maghanap ng gulo mag-isa. Sige na. Ayoko na. Kuhain muna ang ilang mga usurper at mag-alay ng dugo. Ang mga bagay sa hinaharap ay pag-usapan na lang sa hinaharap. May ganitong masarap na kapalaran. Napaka nakapagpapalakas. Kainin siya. Hindi siya karaniwang mandirigma. Paano magkakaroon ng ganitong lakas? Isang mandirigma lamang. Tapusin siya, kung hindi, gagawing parang isda't karne tayo ng Fendu. Patayin. Fendu. Limang hininga. Sapat na. 4. 3. 2. 1. Kuya. Wala nang problema. Yung mga masamang tao, tinakbo na ng kuya. Nagawa na. Parang napakain na rin. Pagkatapos ay maghihintay na lang na lalo pang lumala ang sitwasyon ng dakilang Jin. Reyna. Ang aming Reyna. Ibig sabihin, nawala ang Cheng Huang ng Dong-i. Kung naroroon pa ang Cheng Huang, tiyak na hindi nito hahayaang patayin ng mga may mukha ng demonyo ang mga mamamayan ng lungsod. Kaya talagang nawala nga ito. Sino ang kumuha ng Dong at Cheng Huang? Ipinapaabot ko sa inang Reyna. Ang kumuha sa Cheng Huang ay mga lokal na mandirigma. Bakit? Bakit nila ito ginawa? Dahil ang gobyerno ng Dong-a ay natuklasan ng banta ng libingan ng general sa labas ng bayan. Nais nilang kumilos bago maganap ang krisis. Pigilin ang mga bagay sa libing na yon, kaya't humingi sila ng tulong mula sa lokal na Diyos ng lungsod. At pagkatapos, nanalo ba sila? Ito. Sinasabi ko na nga. Paano magiging kampante ang mga inapo ng usurper na magpapadala ng ilang mandirigma para pigilin ako? Ang tunay na nakamamatay na hakbang ay nandito. Labas na kayo. 5 bituin. Ming Tiangang. 10 Ming Tiangang. Ming Deshan. 21 Ming Deshan.
Ming Dishan. Sa inyo bang mga ito, nais niyong patayin ako? Kung ikaw ay nasa rurok ng iyong kapangyarihan, tiyak na hindi ito posible. Ngunit kakagising lang, ang iyong lakas ay hindi pa umabot sa isa o dalawang bahagi ng iyong rurok. Maari namang subukan. Kaya, nasira ang Diyos ng lungsod ng Dong-e. Sa tingin ko, bago dumating ang bagong Chenghuang sa Jiangsu Prefecture, ang Dong-a ay isang lugar na walang depensa para sa inyo, Ginoo. Mangyaring ipag-utos sa hari na kumpletuhin ang mga sundalo. Kunin ang lupain na ito mula sa mga kamay ng tao. Pakiusap, ipasama si Niu Guai upang alamin ang tungkol sa Dong-a. Sundin ang utos, mahal na reyna. Narito ay ang Xuanming Barrier. Domain ng unang dambana. Ikaw ay isang natalong mandirigma na nawala ng lahat. Hindi karapat-dapat pag-usapan. Sabi mo ito ay dambana ng mga patay. Bakit hindi ito katulad ng paglalarawan sa aklat? At tila labis na sira-sira. Dahil mula sa labanan sa tulay ng ibang pampang, matapos mamatay ang punong tagapamahala ng unang bulwagan, iniwan ang lugar na ito. Matagal nang walang nangangalaga ang bulwagan ng 10 direksyon. Ano? Ibig mong sabihin, tama, madilim na mundo, hindi na nito kayang iayos ang balanse ng yin at yang sa daigdig ng mga tao. Hindi mo ba napansin, sa mga nagdaang dekada, ang mga kalamidad sa mundo ay dumarami sa nakakagulat na bilis. Sa teorya, sa husay niyo sa pagharap sa mga kalamidad, dapat matagal nang naging mapayapa ang mundo. Ngunit ang katotohanan ay hindi mawawala ang mga sakuna sa iba't ibang lugar. Mukhang tahimik ang gitnang lupain, pero maaari itong maging isang patay na rehiyon anumang oras. Baka dahil ito sa kaluluwa ng mga namayapa, na nananatili sa mundo ng tao. Tama. Dahil sa pagkamatay ng tao, hindi sila ipinapadala sa madilim na mundo. Bakit ako nandito? Dahil may ginawa akong kasunduan sa iba. Kasunduan. Ipaliwanag mo ito sa paraang maintindihan mo. Ibig sabihin, kailangan kong tulungan kang muling mabuhay sa ilalim ng kasunduan. Sino ang taong nakipagkasundo sa iyo? Ayaw mo bang sabihin? Sa tingin ko, ayaw mong mamatay. Ayaw na ayaw kong manatili rito. Ayaw na ayaw kong manatili sa abandonadong madilim na mundo. Kung gusto mong bumalik sa mundo ng tao, kailangan mong buksan ang aklat na ito. Hanapin ang iyong pangalan. At lagyan ng guhit gamit ang panulat. Sa paggawa nito, makakadagdag ka ng 10 taon sa iyong buhay. Walang dagdag, walang bawas. Salamat sa Diyos, sa wakas umalis na rin ang mamamatay tao na yon. Pero kung iisipin, napakalakas talaga ng mga kakampi ko ngayon. Kung madadagdagan pa sila ng ilang magigaling, maaaring talaga nilang may Selyo 6 ang beaming na ang lakas ay hindi pa umaabot sa 10% ng kanyang kasagsagan. Ngunit ngayon, huli na para magsalita. Kapag muling lumitaw 6 ang beaming, baka magdulot iyon ng malaking kaguluhan. Pwede rin ito. Hindi ka namatay. Dapat sa akin ang tanong na yan, di ba? Umalis si Xiang Beaming. Malubhang napinsala ang enerhiya ni Xiang Beaming. Baka hanggang hindi niya na ibabalik kahit kalahati ng kanyang lakas noong kasagsagan. Hindi na siya basta-basta magpapakita muli. Ano ang balak mong gawin dyan pagkatapos nito? Mananatili muna ako sa Dong-e. Sapagkat masyado pang bata ang mga disipulo ko. Kung maaari, iwasan na lang natin ang gulo. Sa misyon na ito, ikaw lang ang nakaligtas. Kung mapupukaw ang hinala ng King Luosi at madiskubre nila ang iyong lihim, haharapin natin yon kapag dumating na ang oras. At saka, nakaligtas naman ako sa pagkakataong ito. Nagulat din ako. Sige, mag-imbento ka na lang. Bahala na, bawat isa may kanya-kanyang pagkakataon. Ituturing ko na lang na totoo. Dahil nakita ko na ang iyong tinatabong baraha. Ipakikita ko rin sa iyo ang aking tinatabong baraha. Bagaman karaniwan ang talento ng katawang ito. Ngunit matibay naman ang pundasyon nito. Dapat ay sapat na ito para sa akin sa loob ng ilang panahon. Ang espiritu ay umalis sa katawan at muling nabuhay. Sining ng muling pagsilang. Yung isa, lumapit ka at tulungan mo ako. Hindi ko maalis ang tabak na ito. Nakakainis, nawasak ang puso ng katawan na ito. Kailangan ko pang palitan ito ng bago. Sabi na, hindi ka talaga alis. Ang Diyos ng lungsod ay nagkagulo na ganyan.
Siguradong hindi na ito magagamit. Wala nang presensya ng lokal na Diyos ng lungsod. Ang mga espiritu sa bundok ay tiyak na bababa at magdudulot ng gulo. Ito, mananatili sa dong-e. Sa pag-aasikaso ng mga sakuna. Mapapagod ka ng gusto, lalo na't. Tiisin mo lang, lilipas din yan. Bahala ka na. Mauna na ako. Ang tungkol sa aking pamamaraan ng muling pagkabuhay. Huwag itong ipalabas. Kapag nalaman ng mga may masamang intensyon ang ganitong ipinagbabawal na sining, maaari itong magdulot ng napakalaking kapahamakan. Sa tingin ko, dapat ay. Huwag kang mag-alala. Hindi ako taong nakikialam. Hanggang sa muli. Kung itinadhana, magkikita tayo muli. Maskara ng demonyo. Hindi sila dapat narito. Ang sakunang ito ay isang panakip lamang. May ibang balak ang mga nasa dilim. Naku. Shishan. Nandyan pa ba kayo? Guro. Mabait ka, tingnan mo hindi ba bumalik na ang guro? Ligtas na nakabalik ang iyong guro. Ngayon pantay na tayo. Pantay na tayo. Ginoo. Naayos na ni Xiang Bimeng. Opo. Ilang tropa ang nawala? 3 Xingqiu, 7 Tiangang, 12 Disha. May nakaligtas ba sa mga mandirigmang pumasok sa libingan? May isang tao. Anong pangalan niya? Anong sekta siya? Tao ng Zongfu, ang tunay na pangalan ay Chen Xingxi, nag-aral sa Takingdao. Naalala ko na ang Takingdao. Ito ba yung nawasak ng kalamidad sa tagtuyot 10 taon na ang nakalipas? Ang pinakamalakas na sekta sa Zongfu. Walang 4 na ministro sa grupo ng mga ipinadala ng dakilang Jin para patayin si Xiang Biming. Ano ang may papakita nito? Mas pinili ng Haring Jin na sumugal sa pagkatalo, kaysa magpadala ng mga mandirigma sa antas ng 4 na ministro. Ipinapakita nito na hindi sila makapaglaan ng karagdagang mataas na antas ng mandirigma, upang labanan ang bagong panganak na kalamidad. Sa kabuuan, kailangan kong itago sa guro ang tungkol sa pagpapatakas ko sa demonyong mukha. Pakiusap. Engan, Shan, tandaan mo. Kain na. Sabihin mo na dito. Ikaw ba ang nagluta sa bangungot kahapon? Guro, ako. Lahat ng tao ay may lihim. Mayroon ako, mayroon ka. Baka mayroon din siyan sa hinaharap. Ngunit may isang bagay na dapat mong tandaan. Ang lakas ay isang kasangkapan lamang. Huwag hayaang maapektuhan ng kasangkapan ang iyong isipan. Naiintindihan ko na. Mabait na bata. Kumain ka na. Ayon sa kasunduan, susunod, ituturo ko sa inyo ang aking pangunahing kasanayan. Kinang langit at lupa. CJ. Ang kinang langit at lupa ay nagmula sa taiming dao ng Zongfu. Kabaligtaran ng karamihan sa mga kasanayang nakakasakit. Ang pamamaraang ito ay may medyo simpleng epekto. Tanging pagpapalakas at pagtulong sa pagsiklab lamang ang mga epekto nito. Ngunit pagkatapos ng pagsasanay sa Qian Kunikigong, maaaring malampasan ng kanilang pisikal na kakayahan ang mga limitasyon, at makakakuha ng kapansin-pansing lakas. Sa napaka-espesyal na mga sitwasyon, kasama ang pangalawang katangian ng nasabing pamamaraan, ang mga nag-aaral ay maaari pang itataas ang kanilang lakas sa labanan ng ilang beses sa karaniwan. Ang galing talaga. Bilang isang natatanging sining na kayang aktibong a-adjust ang tindi ng apoy ng buhay. Sa Qian Kun, ang Qigong ay may maraming posibilidad. Guro, ano ang apoy ng buhay? Ang apoy ng buhay ay simbolo ng sigla. Maaari mo itong isipin bilang isang kandilang nagliliyab. Ang apoy ng buhay ay maaaring magbigay sa iyo ng kanlungan. Ginagawang payapa at walang alalahanin ang mga lugar na nasisinagan nito. Ngunit darating din ang araw na mauubos ang apoy nito. Tulad ng walang tao sa mundo na hindi namamatay o nabubuhay magpakailanman. Bakit hindi palitan ang kandila? Mula noon hanggang ngayon, maraming tao ang sumubok sa paraang ito. Ngunit para sa walang hanggan na buhay, ito ay tila isang patak lamang sa dagat. Minsan, naliligaw pa sila ng landas sa paghahanap ng walang hanggan. At sa huli, nagwawakas sa apoy. Kaya hindi katanggap-tanggap ang pamamaraang ito. Ganun ba? Tigil na ang walang kabuluhang usapan. Mamaya, bilang inyong guro, ipakikilala ko sa inyo ang ruta ng pagsasanay ng Qian Kun Nikigong. Masyadong mabilis.
Dito sa Shen medyo mabilis nga. Ngunit nananatili pa rin nasa antas na katanggap-tanggap. Ngunit si Shishan naman rito. Hindi ko pa narinig na may tao na kayang sa loob ng isang oras. Ganap na makontrol ang pagpapalabas at pag-ipon ng ki. Ang bilis nito ay nakakagulat. Guro, naintindihan ko na kung paano ipunin at ilabas ang ki. Ano ang susunod nating pag-aralan? Unahin nating subukang buksan hanggat maaari ang mga puntos ng meridian. Siguraduhin na sa aktwal na labanan, mailalabas ang ki ng katawan sa pinakamaikling panahon. Okay. Mangkukulam. Tumakbo ka na. Talagang nakakabigla ang kakayahan ng tao na magparami. Sa loob lamang ng ilang dekada, ang populasyon ng Dong-a ay lumobo ng ganito. Talagang nakakaabala. Gusto ko nang maglinis ng mabuti. Huwag nang magpalala ng sitwasyon. Ang misyon natin ay alamin ng mabuti ang sitwasyon sa Dong-a. Iyan naintindihan ko na. Bakit kayo lang ang mga sundalong tagapagtanggol mula sa Dong-a? Napakalakas ng alon ng enerhiya. Iyan mas malakas. Kaysa sa demonyong nilalang na hinarap mo dati. Anong nangyari? Wala lang. Hindi maganda. May isang halimaw na may ulo ng baka at katawan ng tao na pumasok sa Dong-i. Ulo ng baka, katawan ng tao. Dalhin mo ako doon. Kayo, maghintay kayo dito hanggang bumalik ako. Ayaw mo bang sumunod at tingnan? Sa ngayon, karapat-dapat ka nang makilahok sa laban nila. Lene, anong balak mo? May ilang mga halimaw sa pamilihan. Isang baka na halimaw. Isang tatlong mata na uwak. Ikaw ang tagapangalaga ng Dong-i. Hindi pwedeng makipaglaban dito. Makakasakit ito sa mga inosente. Lumipat tayo sa ibang lugar. Lene. Sige, ikaw ang bahala. Ayos na ito. Medyo mahirap ang mga lakas na halimaw. Kaunti na lang ang natitirang buhay ko. Hindi ko dapat sayangin ang sobrang lakas dito. Kailangan kong subukan ang teknik na yon. Hindi pa ba? O natatakot ka? Halika na. Yung ginawa ko kanina ay kumain ng marami sa aking buhay. Kailangan nang umalis dito. Talagang karapat-dapat sa laban kay Xiang Biming. Natuto ako mula sa isang bihasang tao. Sino kayo? Kami ay mga tagasunod ng Dakilang Hari. Dakilang Hari. Siya ang hari ng mga buto. Siya ang pinuno ng Dong-a. At siya ang pinakamagandang nilalang sa mundo. Kailangan umalis ang mga tao sa Dong-a sa loob ng 3 araw. Kung hindi, kayo ang mananagot sa mga kahihinatnan. Huwag isipin na hindi ko ito nais sabihin. Mukhang nagkakaproblema na naman ang iyong guro at ang mga kasama niya. Kumusta? Napakalakas nila. Kung may dumating pang ilan, baka pati ako hindi na makayanan. Gaano pa katagal bago dumating ang bagong Diyos ng lungsod? Hindi pa baba sa 2 linggo. May problema na tayo ngayon. Sinabi ko na sa iyo noon pa. Yung mandirigma ay malakas, huwag maging kampante. Kung ako at si Qingnian ay dumating ng kaunti pang huli, tanging katawan mo na lang ang mayaabot namin. Lanan.
Magiging maingat ako sa susunod. Ano ang antas ng lakas ng mandirigma? Kasing lakas ng kay Qin Mian. Kung susundin ang pamantayan ng mga tao. Tama, ito ay pang-itaas na antas. Kung gagamit tayo ng puwersa, gaano karaming sundalo ang maaari nating tipunin sa loob ng 3 araw? Kung hindi kikilos ang hari. Mga 4 na tao sa pang-itaas na antas. 17 tao sa pangalawang antas. Kaya narito ang hari ng mga tao. Gaano karaming puwersa ang maaari nating gamitin? 1 tao sa antas ng Yi. 6 hanggang 7 tao sa antas ng Yi. Ilang tao sa antas ng Si. Sa kasalukuyan nating lakas. Takot akong hindi natin kayang tiisin ang paghihiganti ng dakilang Jin. Kung ganoon. Kung ayaw ng pamahalaan ng Dong-e na umalis, simulan niyo sa mga kalapit na nayon. Pinapalayas ang mga tao papuntang Dong-e. Pinipilit ang pamahalaang lokal ng Dong-e na lumikas. Niu Guai, manatili ka. Nagsimulang maubos ang buhay ng guro mo. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Personal niyang ginawa ito. Wala akong ginawa. Ano ang gusto mong sabihin? Talagang malakas ang iyong guro. Ngunit ang kanyang lakas ay limitado lamang sa tao. Dapat mo nang maramdaman ito matapos mong inumin ang buto ng Xuanming. Hindi kayang talunin ng tao ang mga halimaw. Tanging mga halimaw lamang ang makakalaban sa mga halimaw. Sa Yelong, tinatawag tayo ng hari ng mga buto. Sa wakas, makikipagdigma na tayo sa mga tao. Sumali sa ilalim ng hari ng mga buto. Makipagsabayan sa mga tao. Ay. Ito ang Bajyon. Kapag ang bagong umusbong na mananakop ay humamon sa pinuno ng buong mundo, ang saksi na iniwan sa mundong ito. Ano nang ibig sabihin ito? Sabihin mo ng mas tiyak. Iyon ang hari ng mga demonyo sa malalim na bundok. Nagpasya siyang kumilos ng higit pa. Iniutos ng Reyna. Sa operasyong ito, pangunahing layunin ang pagpapataboy. Huwag masyadong pumatay, naiintindihan. Ito ang tanda ng naghahari. Magtawag ng tao. Ginoo. Pumunta ka at alamin ang pinagmulan ng anomalya. Ano? Bakit mo kailangang hanapin ang kanilang hari? Dahil ang sitwasyon ay lumampas na sa ating inaasahan. Walang ibang pagpipilian. Pero, para sa isang malaking Jin, ang hari ng mga demonyo na makakapagbukas ng patunay ng pagiging makapangyarihan, ay mas malaking banta kaysa sa kasalukuyang siyang biming. Kung hindi natin mapipigilan ang hari ng mga demonyo sa maikling panahon, ang mga kahinatnan ay hindi kayang isipin. Hahaha, mas lumakas ako. Swerte mo. Yung sining ng pag-target ng mga martial artist ay nagpasigla ng potensyal ng iyong katawan. Sa kasalukuyan, ang iyong lakas ay umabot na sa antas ng bantas na mataas. Sa hinaharap, may potensyal ka pang lumampas sa bantas na una. Hahaha, mandirigma. Sa susunod, tiyak na makikita mo ang aking galit. Wang. Halos na itaboy na ng mga taga-baryo sa paligid. Magandang balita, sa loob ng 3 araw. Kayo ni Qin Mian ay pupunta sa Dong-a. Hayaan silang magbigay ng sagot. Ginoo, gusto ko ring sumama. Nais ng Dong-a na maghiganti. Lanan. Kahit na ayaw ko, sisilip ka pa rin, di ba? Ayos lang yan. Pero hindi ka pwedeng manghimasok sa mga sibilyan. Yenan, bakit guro, alis ka na naman? Magsisilbi lang akong taga-siyasat para imbestigahan ang bilang ng malalaking halimaw sa Dong-a. Hindi naman delikado. Habang wala ako nitong mga araw na ito, huwag kang magpakatapang. Kung may dumating na mga halimaw, dalhin mo si Xian sa Liaocheng at humingi ng kanlungan sa pamilya Zhao. Maghintay ka doon para sa akin. Okay. Ngayon, pabilisin ang pagsasanay sa Xuanming Seed. Marahil makakatulong pa ito sa iyong guro. Naipadala na ang ulat. Ipinadala ito sa Qingluo Division. Ipadala ito sa Crane Sparrow Tower, bilisan mo.
Wala nang oras para sa paghahanap sa bundok. Kailangan na lang manghuli ng ilang maliliit na demonyo at interogahin upang makuha ang impormasyon tungkol sa lokasyon ng hari ng mga demonyo. Ay! Ang tagapagtanggol na mandirigma ng Dong-e. Paano siya nakalabas? Hindi maganda. Nahalata na. Nakita na kita, tama ba? Saan ang hari ng mga demonyo ng Dong-e? Yun ang mundo ng mga demonyo ay napakatigas. Hindi lahat ng demonyo ay may katalinuhan. Karamihan sa mga demonyo mula sa kanilang pagsilang ay pinamumunuan ng gutom. Wala silang ibang ginagawa kundi ang maghanap at kumain ng mga kapwa nila na mas mahina. Akala ko ang mga araw ng pagtatago sa Donghe ay magpapatuloy hanggang sa araw ng aking kamatayan. Hanggang sa nakilala ko ang dakilang hari. Ayaw ng dakilang hari sa ganitong malupit na mundo. Kinuha ang mga matatalinong nilalang sa ilalim ng kanyang pamumuno. Nagtakda ng kaayusan at mga patakaran. Binigyan kami ng mga mahihina ng pagkakataong mabuhay. Ako ay hindi kailanman tatalikod sa dakilang hari. Ganitong uri ng hari ng mga nilalang, baka mahirapan na ang Dong-a na magkaroon ng kapayapaan. Ginoo, natukoy na ang pinagmulan ng kakaibang pangyayari sa silangan. Saan? Natiyak na ba ang antas ng kalaban? Antas mataas na posisyon. Isang hakbang na lang mula sa kalamidad. Nahadlangan sa pag-angat dahil sa nakaraang kalamidad. Ngayon, naresolba na siksiyang biming. Kaya binitiwan mo na ang mga paghihigpit at binuksan ang selyo ng mananakop. Kawili-wili. Sabihan ng kagawaran ng astronomiya na pumwesto. Paganahin ang portal papunta sa ibang dimensyon. Pupunta ako sa Dong-e. Opo. Ginoo. Ika-6. Ano ang naging pinsala sa mga maliit na demonyo sa pag-ikot ng bundok? Lahat ng 7 tao sa silangang pangkat ay namatay. Mayroong nagtatago at tinatanggal ang ating mga panlabas na puwersa. Nagsasama-sama ba sila? Mukhang napansin na nila ang aking presensya. Mag-akit pa ng kaunting puwersa. Lumikha ng pagkakataon na makatagpo ng mag-isa sa hari ng mga demonyo. Talaga siyang siya. Shanlao, kailangan naming hilingin na kayo ang mamuno. Nahuli namin ang lalaking mandirigma at dinala pabalik. Engan. Hindi pa ba handa? Natapos na ang pagbuo ng Star Rail. Ngunit hindi pa kumpleto ang enerhiyang kailangan para simulan ito. Ako na ang magbibigay ng key para sa teleportasyon. Kontrolin niyo na ang error ng puntong paglapag ay nasa loob ng 20 li na radius. Iwan mo na sa akin ang natitira. Narito. Ito ang pinakamababang antas ng madilim na mundo. Lugar ng mga talunang pinalayas. Yun. Dapat ka nang umalis. Bago ka bumalik dito sa susunod, tandaan mong mag-ensayo ng mabuti sa iyong panlabas na kasanayan. Anong panlabas na kasanayan? Ano talaga yon kanina? Hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin. Anong kalokohan ito? Ang relasyon natin ay limitado sa pakikipagtulungan. Ang binhi ng Xuanming ay ibinigay mo sa akin. Ang paraan ng pagsasanay ay ikaw din ang nagsabi sa akin. Ano nang mangyayari kapag pinatakbo mo ito ng 1 linggo? Sinasabi mo bang hindi mo alam? Wala akong obligasyon at wala ring dahilan para maging yaya mo. Ang dahilan kung bakit pinipilit kong magmadali ka na makamit ang kapangyarihan ay dahil handa nang lumampas sa limitasyon ang haring demonyo. Bago ako makahanap ng kapalit na host para sa'yo, hindi ka pwedeng mamatay. Iyon lang. Habang wala ako, iiwan ko sa iyo ang bahalang ito. Ginoo. Ipatawag mo sina Qingyan at Yingli para magpakita sa akin. May dumating na isang eksperto. Ayon sa tindi ng apoy ng buhay, malamang nasa mataas na antas ng klaseng Yu. Kayo, kunin niyo ang pormasyong panselyo. Tawagin si Renlo. Ibalik mo sa akin ang kanyang ulo. Sundin ang utos, mahal na reyna. Lumabas ka na. May paanyaya mula sa aming tagapangasiwa ng tao. Ano kung hindi ko gusto? Kailangan naming putulin ang iyong mga binti. Dadalhin ka namin para makilala siya. Sige, simulan na ang labanan. Mag-ingat, mabilis siya. Mukhang siya na lang ang kailangan nating bantayan. Engan. 6 na paraan ng kuweba ng puting buto magulong ulap at usok. Engan, magkatabi tayo. Huwag nating siyang bigyan ng pagkakataong sirain tayo isa-isa.
Ano talaga yon kanina? Ang galaw ng enerhiya ay tila nahinto. Siya ay nagtagumpay sa gitna ng kaguluhan. Tayo na, dumating ka na. Inutusan ka ng reyna ng bundok na tulungan kami. Sugurin ang mga bihasa sa teritoryo ng Yushan. Naiintindihan. Nasunog ang nayon. Ngunit walang pagnanasa ng mga namatay. Baka naman ang lokal na pamahalaan ay maagang nag-organisa ng paglikas. Apat na milya sa timog silangan. May mga mandirigma na nakikipaglaban sa mga halimaw ng Dong-e. Hindi matatag ang kanyang apoy ng buhay. Nahihirapan ba siya sa lason? Nasaan ang tao? Bumaba ka at tingnan mo. Ako. Tayo mga halimaw. Ikaw lang ang marunong lumangoy. Kung hindi ka bababa, sino ang bababa? Pero, napakabagal mong bumaba. Hindi maganda. Matagal ka nang nandyan, wala man lang kagalawan. Sinasabi mo bang magkakaroon ng espesyal na sitwasyon? Hoy, sinasabi ko na kahit papaano. Ay. Bilis. Dito, bilis, sumakay ka. Hindi ba siya tinamaan ng gulo? Bakit mayroon pa siyang lakas para makipaglaban? Nangahas pa siyang sirain ang sarili niyang pandinig. Wala akong pag-asa sa direktang laban sa'yo. Ngunit dahil pinabayaan mong mawala ang iyong pandinig, maaari tayong magplano ng estratehiya batay sa iyong kapansanan sa pandinig. Iyan eh, alam nila ang tungkol sa akin, ngunit hindi ko sila alam. Nasa akin ang kalamangan. 2 dekalidad. 1 dekalidad na mababa. Ipinadala kayo ng inyong hari. Nawawalan ba tayo ng lakas sa laban? Iyan eh, bahala ka sa sinasabi mo. 6 na paraan ng buto, buksan ang pagsasara ng pinto. O, ito ba ay isang kagamitan? Ito ay isang saradong anyo ng kaayusan. Iyan eh, tama ka dyan. Ngunit hindi lang ito ang gamit nito. Ang ganitong mga kaayusan ay may ilang mga epekto lamang. Ang sa inyo ay katulad ng kakayahan ng mga Diyos ng lungsod. Pinalalakas ang lakas ng kaibigan. Pinahihina ang lakas ng kaaway, di ba? Akala ko'y may dala kayong napakalakas na sandata. Akala ko'y may hawak kayong napakaimportanteng aserong. Ngunit mukhang isang pangsuporta lamang na kagamitan. Berde ang mukha, may sombrero. Sige na. Matagal na akong hindi nag-ehersisyo. Sige, pansamantala akong makikalaro sa inyo. Hindi ka ba i-grade na mataas ang posisyon? Iyan eh, nagkamali kayo sa paghusga sa akin. Anim na paraan ng kuweba ng puting bungo, magulong ulap na usok. Iyan eh, kayong mga yun lang ba? Mga karaniwang rank lang. Naigo siya ng magulong ulap na usok. Wala nang oras para sa atin, bilisan mo. Sunog. Ang lakas na ito ay maihahambing na sa kaiksiyang biming. Ito na ba ang isa sa mga pinakamataas na puwersa ng Dajing? Kahit ako ay halos nawalan ng kontrol. Kung may mga tao na mas mahina sa akin na makarinig nito, hindi ko maisip ang magiging resulta. Napakadelikado ng mga paraang ito. Dapat silang tuluyang masugpo. Walang matitira. Dapat bilisan ang laban. Agad ikot ang pader ng selyo. Nangming apoy ng timog, humiling ng pakpak. Anong nangyari? May isang malakas na tao mula sa New Mountain Village. Mahal na prinsipe, nagpunta ako rito para magbitiw. Hindi ba't gusto mong makita ang pagbagsak ng dinastyang Jin? Bakit ngayon? Katatapos lang. Dumating na ang punto ng kasaysayan. Kung ganon, ibabalik ko sa iyo ang mga pader at ang gulo mamaya. Hindi na kailangan. Ngayon, mas kailangan ng White Bone Cave ang mga yon kaysa sa mga pulubi. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang isang tao na kayang buksan ang selyadong pader gamit ang lakas. May mali sa kanilang antas. Dapat ay hindi sila makakaiwas sa dasal ni. Baka ang pader na ito ay may kakayahang magbago ng direksyon. Subukan natin ito. Timog Ming Lihu malinis.
bilang proteksyon ng apoy. Malapit na apoy ng Timog Ming. Tingnan ko kung paano kayo tatakas. Nahabol na. Yung taong nabago ang posisyon. Pinalitan na ba ako? May isang leopard na demonyo pa na hindi makita. Ano ang nagpaliban sa kanya? Ngayon na. Hindi pinapansin ang kalooban ng target at ang pagkakaiba ng lakas. Pilit na baguhin ang direksyon. Ang ganitong pormasyon ay tiyak na may maraming limitasyon. Alamin ang mga limitasyon at madaling malulutas. Napakalakas ng mandirigmang ito. Hindi siya matatalo gamit ang parang ito. Gamitin natin iyon. Handa na ako rito. Pagpapalit. Pagpapalit. Magulong ulap at usok ang pumapasok. Naku. Hahaha, tapos na. Hinintay na kita ng matagal. Ay. Si Sixiang, malinaw na hindi pa talaga kami kumikilos. Bakit naakit ang apat na Xiang? Ang Zuki na nagbabantay sa Henan na daan ay may mahiwagang kasangkapan na makakapaglipat ng mataas na antas ng puwersang pandigma sa ibang rehiyon. Nang malaman ni King Luosi na kayo ay naroroon, ang pagdating ni Zuki ay hindi na maiiwasan. Ngunit ayon sa aking pandama, mayroon lamang siyang lakas na nasa mataas na antas ng kategoryang E. Kailangan ng napakalaking ki para mapagana ang mahiwagang kasangkapang naglilipat na yon. Sa oras ng kagipitan, malaki ang posibilidad na ubusin ni Zuki ang sariling ki upang makarating sa malayong lugar. Kumusta na ang sitwasyon? Ayos ang iyong guro. Ngunit ang lumitaw sa baryo ng Yushan na eksperto ay napawi ang apoy ng kanyang buhay. Patay na siya. Mahihirapan tayong sabihin. At ang halimaw na nakipaglaban sa mahusay na yon ay medyo kakaiba. Parang nakita ko na ang kanilang mga kagamitan. Gusto mo bang sumama sa akin para kumpirmahin ito? Dapat ay patay na siya. Mayroon akong dalawang natatanging kasanayan. Ang una ay ang nanyang liho, pang-alis ng mga demonyo at masamang espiritu. Nasa 8 dakilang apoy sa mundo. Ito ay eksklusibong kasanayan ng Zuki. Pangalawa, ang 7 bituin ng kapalaran. Sa panahong iyon, 4 na tao lamang ang makakapag-aral nito. Ito ay kinakailangang kasanayan ng 4 na henerasyon ng mga ministro. Kapag ganap na naabot ang kasanayang ito, ang nag-aaral ay magkakaroon ng 7 apoy ng buhay. 7 buhay. 7 dantian. Ano ng biro yan? Paano posible na may ganitong halimaw sa mundo? Sige, simulan na natin ang ikalawang yugto. Ipagmalaki mo yon. Pinilit mo akong gamitin ang teknik na ito. Takbo. Nanming Lihu Liao Yuan. Hindi ka makakatakas. Bagaman hindi malinaw ang mga limitasyon ng naturang pagkakaayos. Ngunit kapag mas malakas ang isang ganitong pagkakaayos, mas masalimuot ang mga kondisyon para buksan at alisin ito. Hindi. Mukhang ganito. Ang pagkawala ng pandinig ay maaari pang tanggapin. Kayang bahagyang labanan ang mga kaaway na antas I. Hari ng mga demonyo ng Dong-e. 10 sa 8 pagkakataon ay mataas ang ranggo. Ngayon, hindi ako makakalaban. Mag-urong na tayo. Hari ng mga demonyo. Siya ba yon? Isang basura na may buhay na wala pang 10 taon. Paano mangyayari yon? Lene. Talagang walang silbi. Ang Demon King ng Dong ay umakyat na sa kalamidad. Kailangan nating dalhin ang impormasyon pabalik sa King Lo Division. Kung hindi, ang Henan Road ay 10 kabutihan. Pasensya na. Nasalungat ko ang aking salita. Guro. Anong nangyari? Wala naman. Lanan. Kailangan kong pumunta sa Dong-e para bawiin ang aking lugar. Sino ang gustong sumama sa akin?
Ako. Ako. Sa wakas, lumitaw na rin ang pangunahing tao. Kamahalan, ano po ito? Makikita niyo agad. Isang nilalang nakapantay ko mula sa 4 na katauhan. Yung mga inutil sa kagawaran ng astronomiya. Hindi nila mapag-iba ang isang grade A na mataas na posisyon at isang kalamidad. Batiin muna natin siya. Napakalakas ng kanyang presensya. Buto. Ayaw na talagang umiwas. Sobrang tiwala talaga. Kulong ng naguguluhang hayop. Ito ang buto. Sobrang tiwala nga. May pagkakataon namang umiwas pero hindi ginawa. Magsisisi siya. May isang grupo ng mga halimaw na papunta sa Dong-a. Anong sinabi mo? Ang namumuno sa mga halimaw ay ang toro na tinalo ng iyong guro noong nakaraang pagkakataon. Bakit parang may kulang? Naramdaman ka niya. Pumunta ka roon at tingnan. Naramdaman nila ang iyong presensya. Umalis o manatili. Tigil. Nahanap na siya, nandito lang. Sa itaas. Mabilis na tumakbo, pabilisin siya mula sa magkabilang panig. Isang batang tao. Ano bang kaya niya? Nandyan na ba ang halimaw na baka? Wala. Magaling. Napatay na si Kongkong. Bakit ang bilis? Sayang, hindi ko na kayang gaya ng aking guro. Panatilihin ang masusing pagdaloy ng ki. Kung maipon ko lang ang lahat ng ki sa aking hintuturo at gitnang daliri. Mabuti sana. Kaya hindi na ako kailangang mag-alala. Kapag nakipaglaban na tayo sa halimaw na baka, wala na tayong lakas. Ay, hindi ko siya kayang labanan, kailangan ng tulong. Bakit ang bagal? Isang batang tao lang naman. Kailangan pa bang paghirapan ito? Mag-ingat, parating na ang halimaw na baka. Ganito na lang ba ang antas ng nangungunang puwersa ng Dajin? Kung mabibigyan pa ng panahon ang halimaw haring ito, maaaring tunay na matitinag ang Dajin. Ngunit dito na nagtatapos ang inyong landas. Mula nang madiskubre kayo ng Dajin. Nakatakda na kayo. Nahaharap sa paglusob at pagsupil ng nangungunang puwersa ng Dajin. Ang susunod na labanan ng inyong kamahalan. Hindi na ito bagay na maaring pakialaman ng pulubi. Pakiusap, pahintulutan mo akong manood mula sa mas malayo. Sige, umatras ka na rin. Nakuha ko na ang aking layunin. Panahon na para umalis. Ang hari ng mga demonyo na kumokontrol sa mga buto. Talagang delikado. Kumokontrol. Lene, nagkamali ka ba? Ang aking kapangyarihan ay pamahalaan. Pamahalaan. Lahat ng bagay sa mundo ay pag-ari ng iyong kaharian. Ang mga halimaw na ito ay nagtatangkang makialam sa ari-arian ng iyong kaharian. Ito ay isang malaking kasalanan. Dapat itong parusahan ng matinding parusa. Ngayon, alam na ng buong mundo na ang timog na Zuke ay nasa Henan. Ano bang nilalabanan ng ating reyna? Anong nangyari? Yung bihasang tao sa Yushan Village ay mas malakas kaysa sa inaasahan ko. Marahil umabot na siya sa hangganan ng tao. Na limitasyon. Tumakbo na, ang lupa ay gumagalaw. Nanay. Anong nangyari doon? Nakangalit ang Timog Ming. Kumilos na ang Zuke. Anong nangyayari? Sa East Ave, may dalawang eksperto sa antas ng kalamidad na naglalaban. Isa sa kanila ay dapat na Zuke. Zuk? Kahit siksi ang beaming ay hindi siya napilitang kumilos noon.
Bakit ngayon? Marahil ay napromote na ang hari ng mga demonyo sa Bunny Cave sa kalamidad. Lene, mukhang bukod sa atin, may iba pang nagbabalak sa likod ng mga eksena. Kung hindi, ang demonyo ng Dong-a ay hindi maaaring umakyat sa antas ng kalamidad ng ganito kabilis. Umalis na ang halimaw. Bakit? Marahil ay dahil sa pagkakalantad ng pagkakakilanlan ng demonyo ng Dong-a bilang kalamidad. Isang nilalang sa antas ng kalamidad. Madaling makakapagpabagsak ng pundasyon ng isang bansa. Kung ito ay lumitaw sa mundo, tiyak na ito ay magiging target ng pag-atake, para hindi madamay. Ang halimaw na baka ay nagdesisyon ng mabilis. Ngunit hindi ibig sabihin ito na pwede ka nang magpahinga. Patuloy pa rin ang halimaw na baka na patungo sa Dong-a. Ano? Ikaw pala ang batang palihim na gumugulo sa buong paglalakbay, di ba? Tapos na tayo. Mas malakas siya kaysa sayo. Gamitin mo na ang kapangyarihan ng Xuanming. Tumahimik ka. Paborito ko talaga kayo, mga bata. Hahaha. Sa kasalukuyang kalagayan, ang hamunin ang kalabang 10 beses na mas malakas kaysa sa iyo ay paghahanap ng sariling kamatayan. Kung gusto mong manalo, kailangan mong tanggapin ang kaloob ng Xuanming. Huwag mo akong lokohin. Hindi ko na talaga gagamitin yon. Ako sa ngayon, huwag nang pag-usapan ang pakikipaglaban. Nahihirapan na akong tumayo. Mamatay ka. Kumilos ka, Shaishan. Kumilos. Nawala. Lene, sandali ng buhay at kamatayan. Nawala ba ang rasyonal dahil sa pagnanais na mabuhay? Yenan o lumakas na? Interesante. Epekto ng pagsalakay ng kapangyarihan ng Xuanming. May malinaw na pagtaas kumpara sa huli. Dahil sa takot sa kamatayan, at pinalakas ang paghiling sa kapangyarihan. Nakakalungkot na tao. Kahit ang pinaka-basic na katinuan ay nawala na ba? Labanan sa gubat. Hindi ba maikli ang agwat ng bilis? Naging mahirap. Takas na ba? Kung alam ko lang na ang Dong Heyao Wang ay maaaring umakyat sa kalamidad, dapat sana ay dinala ko na rin ang dalawang kagamitan. Ngayon, wala nang silbi ang pagsisisi. Gamitin na lang ang teknik na yon. Ipinahayag. Ang tagapamahala ng King Luo ay narito. Bakit umalis ang Zuki nang walang pahintulot? Sinasabi sa ulat. Nalaman ng mga mandirigma ng Dong-e na mayroong demonyo sa lugar na kayang buksan ang selyo ng makapangyarihan. Kaya, ang selyo ng makapangyarihan ay tinawag ang King Long na dapat dumating sa larangan ng digmaan sa loob ng 2 oras. Mahal na prinsipe, ang mga buhay na nawala dahil sa pagdapo ng King Long sa mga baha ng ilog ay hindi pa naibabalik. Mas mabuting magpadala ng baihu. Wala ng oras. Ang krisis na ito ay hindi lamang isang kalamidad. Kung aalis si Zuki nang walang dala ng mga kagamitan, tiyak na mamamatay siya. Impossible. Sa pag-atake kay Xiang Biming, hindi natagpuan ng pangkat ng mga bituin ang ikalawang sakuna. Iyon ay dahil sa harapan. Hindi ako nagpadala ng mga mandirigma sa antas ng 4 na ministro. Hindi alam ng mga nasa likod ang aking mga hakbang. Kaya pinabayaan nilang gamitin ko ang mga bituin upang talunin si Xiang Biming. Matapos ang laban na ito, iniisip ko na ang mga nasa likod ay magiging maingat. Hindi ko inasahan na maglalagay ng lahat sa isang pagkakataon upang sanayin ang pangalawang kalamidad. Ano ang layunin ng hakbang na ito? Maliwanag na. Gusto nilang patayin ang 4 na ministro. Dahil nahulog na sa bitag ang Zuki, kaya't sundin natin ang plano. Hayaan ang King Long na dalhin ang mapa ng libu-libong milya at ang sukatan ng kaluluwa. Makipagkita sa mga nagtatago sa likod ng Dong-e. Sundin ang utos. Mukhang nahihirapan na ang kasalukuyang Zuki. Walang problema kung hindi tayo tutulong. Nakapag-ayos na si Luyan ng kanyang naning liho. Tama. Hindi siya manghuli ng kalamidad. Kung may isa pang kalamidad na nagtatago sa dilim, dapat ay hinahanap na ako ni Ginoong Liu sa buong mundo. Ningzong ay nasa loob ng templo. Mukhang tama ang hula ko. Si Ginoong Liu ay tungkol sa mga bagay sa Henan. Sa kanyang kamahalan, pinapahintulutan kang makarating sa Donghe sa loob ng 2 oras. Kung isa sa 2, natatakot akong hindi kayanin ni Luyan ang 2 oras. Maaaring gamitin ng punong tagabantay ang kayamanan ng templo. Walang anuman.
Mayroong bagay sa langit na nasusunog. Timog-ning na apoy. Madilim na araw. Ang bilis ng batang ito. Kailangan lang maghintay na magkamali siya para makabawi. Ngayon na. Mamatay ka. Ito ang pinagbabawal na punong tanggapan ng King Luosi sa Kaifeng. Bakit ka nadismaya? Sinasabi ko lang medyo. Pagdating sa depensa, dito, ang mga bihasang tao ay tiyak na sapat na. Pero sa antas ng kalamidad, natatakot ako, dahil masyado kang makitid ang pananaw. Mayroon ka bang mga suhestyon, Ginoo? Wala akong karapatang magbigay ng suhestyon. Paalala lang sa'yo. Ang dahilan kung bakit tayo nandito, ay dahil sa nasa ilalim ng tanggapan ng Kaifeng. Madaldal ka naman, Udaoji. Nasa unahan na. Gamitin ang kailangan para gawin ang dapat gawin. Ang Qianli Zhengshan 2 at ang Gohon Chai. Para supilin ang haring halimaw ng Dong-e. Ibalik agad pagkatapos gamitin. Ginoo, may kakaibang nangyayari kamakailan. Nasa matinding sitwasyon ba? Baka kailangan kong pumunta. Wala nang ibang paraan. Mahalaga ang sitwasyon. Dapat agad na umalis. Umaasa na makuha ang kayamanan ng tagapanood. Halika. Hoy hoy. Hindi ba? Mamatay ka. Ito ay madilim na araw. Kayang pilitin si Luyan na gamitin ang hakbang na ito. Ang demonyong hari na ito ay hindi isang karaniwang sakuna. Sa wakas ba siya patay? Paano iyon posible? Kahit igugol ng higanting ahas ang buhay nito para protektahan, tiyak na hindi nito kayang hadlangan ang madilim na araw. Tao, nanganganib ka. Kung wala kang naunang inihandang artefakto para harapin ang teknik na ito, ang teknik kanina ay talagang pwedeng pumatay sa akin. Sayang. Nakalabas na ba ang lihim na baraha? Pest, pest, pest. Gumagamit pa ng ganitong bawal na galaw. Walang malasakit sa publiko. Nawala na ang lahat ng buhay sa paligid. Bakit may tao na nakahiga dyan? Tapos na. Hindi ka namatay. Ang mundong tao na matagal nang hindi nakita. Mainit at maginhawa. Sino ka nga ba? Isang talunang hindi karapat dapat banggitin.